Gaano ho ba kalala itong kasalukuyang sitwasyon ngayon ng Bulkang Mayon matapos nga yung pagbuga ng pyroclastic density current o uson? As of 5 a.m. po kanina, for the past 24 hours, nakapag-record po ang Mayon Volcano Monitoring Network ng 5 volcanic earthquakes, kasama na po doon ng 4 na volcanic tremors. Ito po yung sunod-sunod o tuloy-tuloy na pagyanig na umabot po ng mga 1 hanggang 3 minuto ang haba. Habang nakapag-record din po tayo ng 411 na rockfall events. At ito naman yung mga na instance na may maraming natitipak na mga bato at tipak-tipak ng lava. At yung iba dito ay nagdulot ng mga tinatawag nating pyroclastic density current signals. 4 po yung nangyari kahapon. Pero overall po, nasa alert level 3 pa rin ang Mayon Volcano. Ibig sabihin po nito, huwag pa rin po tayong papasok sa loob ng 6 kilometer permanent danger zone. Opo. Ano ho ba ang magiging implikasyon po nito? Ibig sabihin, Doc, possible ho ba na may mas titindi pa yung pagsabog na aasahan po ng ating mga kababayan matapos nga o kasunod nga nitong pagbuga ng abo, itong pyroclastic density current nga? Actually po, yung nangyari na pyroclastic density current noong Sabado ng hapon, hindi po ito dulot ng pagputok or pagbuga ng abo ng Mayon Volcano. Ang nangyari po dito ay meron po tayong isang bahagi ng lava flow ang natipak, likely medyo malaki-laki yun. Kaya ito ngayon habang gumugulong-gulong po ito pababa, nagdulot na ito, nag-form ng tinatawag nating pyroclastic density current. At ito ngayon yung pinanggalingan ng mga abo na dumapo dito sa bayan ng Ginubatan, Ligao, Kamalig hanggang bayan ng Uwas. Opo. Pero possible pa rin ho ba o maaasahan pa rin na magkakaroon ng massive eruption itong Mayon Volcano? Sa ngayon po, of course, nandyan po yung possibility na magkaroon ng pagsabog. Pero yung alert level natin na kasalukuyan nakataas, alert level 3, wala po kami nakikitang indikasyon na dapat magtaas ng alert level dahil yung mga parameters naman po na nakikita natin ay pa rin po, same or halos walang pagbabago mula noong January 6, 2026. Opo. So, ibig sabihin, Doc, nababawasan po yung risk na magkaroon ng massive eruption dahil naglabas na ito ng abo, parang hindi na ganoon kalala pa ang aasahan ng taong bayan. Again po, hindi po natin yung ganyan kasing pag sinabi nating bumababa yung risk. Nandiyan yung implication na ibababa na natin yung alert level. Sa ngayon po, nasa constant na pa rin siya. Yung mga datos na nakikita natin, kumbaga ay stable. When I mean stable po, parang ihalin tulad natin yan sa isang pasyente na nasa ICU na hindi naman po neither is kumbaga ay nagde-deteriorate yung kanyang kondisyon, pero so far hindi naman nag-improve. So parang ganun pa rin po, alert level 3 pa rin po yung nakikita natin. Walang pagbabago po sa estado. Opo. Sa kasalukuyan ho ba, Doc, medyo hindi na ganoon same yung naging parang kapal ng usok na bumabalot dyan po sa Albay, Doc, matapos nga nitong pagbuga ng abo nitong Bulkang Mayon? Sa ngayon po wala na pong mula yung abo po na bumagsak nung na natapos na po yun pagdating ng mga bandang gabi ng Sabado ng gabi. Sa ngayon po medyo relatively clear naman po yung kapaligiran ng Albay province. Bagamat nandun pa rin nga po may mga pag-usok pa rin na lumalabas sa Mayon Volcano. Opo. Gaano ho ba kadelikado itong ashfall sa mga residente, sa mga pananim o sa mga hayop, Doc? Well, yung unahin muna natin sa mga tao, of course, medyo delikado yan dahil health-wise, maaring yung nakaka-irritate po yan sa ating mga sa mga baga, sa ilong, sa lalamunan dahil una-una Makati yan, abrasive po yan. Ibig sabihin nakakagasgas. Ikalawa po,
kung malapit po tayo sa bulkan, maaring yun nga, mag-accumulate itong mga abo na ito, lalo na pag hindi nililinis sa mga bubong ng mga bahay, baka sa sobrang kapal, nandyan yung posibilidad na mag-collapse naman yung bahay. Yung next na possible na na danger ay yung sa mga sasakyan naman. Kung ikaw ay tumatakbo, bababa yung visibility dahil may mga abo sa paligid, magdidilim ang paligid. Ikalawa, maaring magkaroon ng yung damage sa mga sasakyan, sa mga windshield. Yung iba may mga reports na nung pinaandar daw nila yung windshield habang yung mga wiper nila habang tumatakbo sa highway, nagasgas daw yung mga salamin. Yun nga po, dahil ito nga pong mga abo ay abrasive po yan, nakakagasgas po talaga yan. And then there's also possibility na masira yung mga makina, lalo na kapag mahigop ng mga makina, maaaring masira yung makina. At dyan din papasok yung panawagan natin sa ating mga piloto na iwasan yung magpalipad malapit sa isang aktibong bulkan dahil nandiyan yung possibility na mahigop naman ng mga makinarya nila na very sensitive naman, lalo sa mga eroplano, maaaring magdulot ng pagkasira nito o di kaya ay sakuna. And then sa mga pagkain naman po, yung pag dumapo po yan sa mga pagkain, sa mga tubig, maging kontaminado na po ito at yun nga po, may mga reports nga po na may mga hayop po dito sa Albay na yun nga na namatay o kaya nagkaroon ng sakit dahil kumain nga po ng mga kontaminadong pagkain. Opo. So ano po ang dapat o immediate na dapat gawin ng mga residente po malapit po dyan o itong naapektuhan nga ng ashfall? Unang-una po, linisin po natin yung abo dun sa mga bubong dahil baka po dumami yan and then sa sobrang bigat baka nga po mag-collapse. Next na pwede natin gawin ay magsuot po tayo ng mga face mask. So, yung N95, pwede na po yun na gamitin. Opo. Bago ko po ipasa kay partner Admar, Doc, sa kasalukuyan ay yung alert level 3, ang ibig bang sabihin ito ay walang mga residente malapit diyan o baga 6 danger, may possibility pa bang i-move po ang yung tawag nito yung zone malapit diyan sa bulkan. Ngayon Doc, anong update? Yes po. Pagdating naman po sa evacuation, actually proactive po ang provincial government of Albay pagdating sa ganyan. Since January 6 po, nung idineklara na alert level 3 ang Mayon Volcano, naka-evacuate naman na po yung mga kababayan natin sa 6-kilometer permanent danger zone. Wala na pong tao talaga doon. Sa ngayon, kung there's pinag-aaralan po ng PBOX kung magtuloy-tuloy or kung magkaroon man ng yung bang mangyari ulit yung pyroclastic density current na kasing laki nung nangyari nung Sabado, maaari nating sa possibility na lakihan yung permanent danger zone, in particular dito sa may bandang Timog at Timog-Kanluran bahagi ng Mayon Volcano. Pero sa ngayon po, again po, alert level 3 pa rin po tayo at yun nga po ang talagang pina-evacuate lamang po ay yung nasa 6-kilometer permanent danger zone. Magandang umaga, Doc. Si Admar po ito. Linawin ko lang po. So, yung deposito po or yung mga ibinuga na lava po ng bulkan, yun po yung gumuho na nagdulot po ng pyroclastic density current? Yes po. Yun po yung pinanggalingan po niya. Wala naman po tayong pagputok na nangyari noong Sabado. Opo. Meron po bang deformity mismo sa napakagandang bulkang Mayon? Wala naman po. Yung naman po niya, yung pagka-perfect na, yung bang perfectong hugis po niya, ay wala naman pong, may mga konting po siya, erosion na nangyayari. Pero yun nga po, actually yung constant na eruption niya, yung regular na almost every 5 or 10 years nagkakaroon ng eruption, actually yun ang nagme-maintainer ng kanyang perfect cone. So the moment na tumigil na po yung
eruption ng Mayon volcano, that is the time na po na yun nga po masisira na po yung kanyang hugis. Opo. Sir, akala kasi ng ating mga kababayan na isa itong major eruption. Yung pagkatipak po ba noong mga deposito po ay dulot po ng alin? Nag-break up po ng sandali. Pakiulit po yung tanong. Yung pagtipak po nitong mga yung mga materials po mula sa bulkan ay ano po yung dahilan po, Doc, kung hindi ito talagang major eruption? Kasi ang tingin ng ating mga kababayan sa kapal ng abo na dinulot po nito, talagang akala nila major eruption na po ito. Okay. Yung ano po, yung pinanggalingan po ng yung pyroclastic density current at mga abo na nangyari noong Sabado, galing po yun doon sa lava flow. Now, kapag sinearch po natin sa internet, maghanap tayo ng mga video ng lava flow, ang unang lalabas po ay mga lava flow po sa Hawaii. Kung saan yung lava flow po ay parang ilog talaga na gumagalaw, na nag-aapoy, nagbabaga. Pero sa Pilipinas po, sa mga bulkan natin dito sa Pilipinas, ang lava flow po natin ay parang yung mga tipak-tipak lamang na bato na gumagalaw, umuusad, unti-unti umuusad. Now every now and then, dahil medyo unstable po ito, lalo na po kung nasa bandang itaas, dahil napakatarik pa po niyan, yung slope ng isang bulkan, lalo ng ngayon sa taas, matarik po talaga yan. Maya't-maya po may mga natitipak na bahagi nito. And ito po yung mga kanina binanggit ko, 411 na rockfall events. And minsan nga po, yun nga, may malaking tipak talaga na nahihiwalay. At ito ngayon yung habang gumugulong po ito, nagbabasag-basag po yan. Ito na po yung pinanggagalingan nitong pyroclastic density currents at yung mga abo na dumapo dun sa mga bayan ng Albay. Opo. Dahil nangyari na po ito, maaari bang mangyari pa ito ulit sa hinaharap, or dahil sa marami na ang mga rockfall events, mababawasan na yung mga kahalintulad na ganitong senaryo? Actually po, yung ganitong senaryo nangyayari na po since January 6. Yung pinakahuli nga po na nangyari po nung bandang Abril, unang linggo ng Abril, nagkaroon din ng report na meron naman daw sumabog or nagputok na yung Mayon dito naman sa bandang gilid niya, tagiliran niya. Again, hindi po nangyayari sa history po ng Mayon volcano. Ang pinanggagalingan lang po talaga ng mga volcanic materials ay yung kanyang pinakabunganga doon sa pinakatutok. Opo. Naging mas mainam po ba ito na nangyari po ngayong panahon po ng tag-init kumpara sa panahon ng tag-ulan, na posible yung mga lahar flow, Doc? Yung mga lahar flows naman po, iba naman. Well, yun din panggagalingan po niyan ay yung mga deposito pa rin. Pero wala pong epekto yung weather system regarding sa kung magkakaroon man ng ganitong pyroclastic density current. So wala pong kinalaman yung weather system natin. Opo. Doc, siguro huli na lang, ano ho ba ang dapat bantayan na mga early warning signs ng ating mga kababayan kapag yung pagkaroon o possible na magkaroon po ng tinatawag po nating mas matinding pagsabog o pagputok ng bulkang Mayon? Right now po, ang PBOX naman po ay 24/7 pa rin po nagbabantay sa aktibidad ng Mayon volcano. Now, para po maiwasan po yung mga untoward incidents, yun nga po, mariin pong wag po tayong papasok talaga doon sa 6 kilometer permanent danger zone ng Mayon volcano. As long as nasa labas naman po tayo nitong danger zone, relatively safe naman po. Opo. Ayan, Doc. Maraming salamat po sa ulitin po, Doc, at good morning po sa inyo. Welcome po. Ayun po mga kababayan, si Dr. Paul Alanis, Supervising Science Research Specialist po ng DOST PHIVOLCS Mayon Observatory. Kaugnay nga po dito sa pagbuga ng pyroclastic density current o uson dyan po sa bulkang Mayon.